Sumasaklaw sa higit na 70% ng planeta ay nananatiling isa sa pinaka-kinatatakutan at misteryosong lugar sa mundo ng karagatan. Kaya sa video ito ay samahan niyo kong tuklasin ang 10 nakakagulat na sandali na nahuli sa kalagitnaan ng karagatan. Number 10. Fukushima Ice Wall. Narinig mo na ba ang salitang ice wall? Ang naiisip mo ba ay ang dambuhalang pader sa Game of Thrones? Well, sa totoong buhay ay meron talagang aktual na pader na yari sa yelo. Noong 2011, ang Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant sa Japan ay dumaranas ng isang malupit na aksidente dahil sa pinsala mula sa isang lindol at tsunami. Ito ay nagresulta sa pagsalin ng radioactive contamination sa paligid ng kapaligiran upang mapigilan ang patuloy na polusyon ng groundwater. Isang matalinong proyekto ang isinagawa, ang pagtatayo ng isang malaking yelong harang na nasa ilalim ng lupa sa paligid ng mga nasirang reaktor. Ang Tokyo Electric Power Company na nagpapatakbo ng Fukushima Daiichi ay nagsimulang magtayo ng pader na gawa sa yelo noong 2014 kasama dito ang paglulubog ng mga tubo sa lupa. Ang prosesong ito ay ang humahadlang sa pag-agos ng kontaminadong groundwater. Ang mga manggagawa ay kinakailangang maghukay ng 780 na butas na may lalim na 33 metro. Mahigit 1,600 na tubo ang nilalagay sa mga butas. Sa simula ng 2015, nagsimulang mag-iba ang yelo at sa huli, umabot ito ng 30 metro sa lalim na 2 metro ang kapal. Ang yelong harang na ito ay naging epektibong bahagi sa pamamahala ng aftermath ng Fukushima nuclear disaster dahil matagumpay nitong nabawasan ang halaga ng kontaminadong tubig ng 95%. Number 9. Luxury Sports Cars. Sa isa sa mga pinaka-nakakahindik na kaganapan sa karagatan, kamakailan lang, halos 4,000 mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng mahigit $3.4 million ay nasangkot sa matinding trahedya noong Marso ng 2022. Ang barko ay gawa ng kilalang German auto giant ng Volkswagen Group. Ang mga sosyal na sasakyan ng premium brands tulad ng Porsche, Audi, Lamborghini, Bentley at iba pa ay naging bahagi ng malagim na pangyayari. Lumutang ang mga video na nagpapakita ng usok na umakyat mula sa 650 na toneladang barkong may kargang sasakyan na naglalakbay sa Atlantic Ocean. Mga 70 milya mula sa Azores Islands, isang Portuguese archipelago. Ang barko ay orihinal na nagbiyahe mula sa Germany noong Pebrero 10 na may dalang VIP na kargamento patungo sa Davisville, Rhode Island ng Estados Unidos. Sa 2 linggo ng paglalakbay sa Transatlantic, isang emergency distress signal ang lumabas noong Pebrero 16 na isang sunog sa loob ng barko. Pinakita ng Portuguese Air Force ang mga larawan at nasunog na mga bahagi ng kargamento habang iginigiit ng mga veteranong mandargat ang lakas at kahirapan ng pagsugpo ng naglalakihang apoy. Matapos ng ilang araw bago masugpo ang apoy, ginawa ang desisyon noong Marso 1 na kung saan ay sinadyang palubugin ang Felicity Ace kasama ang kanyang multimilyong halagang sasakyan. Ang Dutch salvage company na Boskalis ang nangasiwa sa paglubog. Wala ni isa man ang nasaktan maliban sa pagka-bankrupt ng mga bank account. Sinasabing para lang daw tinapon ang Porsche na may halagang $155 million. Number 8. Zombie-proof lighthouse. Sa malapit na mabatong baybayin ng timog ng Iceland, matatagpuan ng isang nag-iisang watchtower na kilala bilang ang Three Davide Lighthouse. Tinatawag itong Three Rocks Lighthouse dahil sa matatarik at 3 sea stocks kung saan ito nakatayo. Unang nagsindi noong 1939 bago sumiklab ang pandaigdigang digmaan. Ang pagtatayo ng gusali sa napakadelikadong baybayin ay isang malaking tagumpay ng tapang at determinasyon ng tao. Sa kabila ng hamon, si Commander Harrison ang nangunguna sa ekspedisyon, umakyat sa halos pino at tuwid na mga pader ng bato para makarating sa napiling lugar. Itinatag niya ang pangunahing pundasyon ng kamayang magtataguyod sa mahalagang ilaw na magtuturo sa mga barko sa pagitan ng mapanganib na kagubatan.
ginamit ng mga koponan ang simpleng teknik sa pamamagitan ng pag-angkop sa kanilang sarili sa panganib ng Hilagang Atlantiko na sinusundan ng malupit na mga alon. Ang mga ito ay may kamangha-manghang konstruksyon. Maraming tao naman ang namangha dahil sa paglalagay ng mga manggagawa sa gayong nakakatakot na kondisyon sa pangalan ng pag-unlad ng infrastruktura. Ganap na nagdurusa ito habang ang Europa ay bumabulusok sa nakakatakot na kaguluhan ng digmaan. Ang Three David Lighthouse ay nananahimik ng ilang dekada. Mayroon pa itong ilaw patuloy na gumagabay sa mga sasakyang pandagat na dumaraan sa baybayin at sa matindi at masilimuot na bagyo. Mayroon pa itong ilaw na nagbibigay daan at pangangailangan ng mga nagdadala ng supply nang hindi umaasa sa lumang kagamitan ng konstruksyon. Ito ay tinuguri ang zombie-proof dahil sa malupit na daan, isang maling galaw sa mapanganib na outcroppings o pag-access sa pamamagitan ng chopper ay maaring magdulot ng malalang trahedya. Number 7. Phantom Jellyfish. Sa madilim na kaharian ng Karagatang Pasipiko, nakatago ang ilan sa pinakamahirap hanapin at misteryosong nilalang sa malalim na bahagi ng karagatan. Patuloy na sinusubukan ng mga mananaliksik na hanapin ang mga ito at kamakailan lamang habang nag-eksperimento sila sa pagsushot ng video sa karagatan, nangyari ang hindi inaasahang bagay. Nakunan nila ng kakaibang footage ang isang misteryosong nilalang sa ilalim ng karagatan malapit sa baybayin ng Monterey sa California. Ito ay ang Phantom Jellyfish na may sukat sa mahigit 3 talampakan at ang mga galamay na umaabot ng 30 talampakan ng haba. Ang hayop na parang alien kung titigan. Ang Phantom Jellyfish ay naninirahan sa tinatawag na Mesopelagic Zone ng karagatan sa kahabaan ng 3,000 talampakan kung saan kaunti lamang ang sikat ng araw. Natuklasan ito noong 1899 matapos hilain mula sa malalim na tubig malapit sa baybayin ng Massachusetts. Mula noon, bihirang makakita ng ganitong klase ng jellyfish at mayroon lamang mga 100 encounter sa nakalipas na siglo. Ginagamit ng jellyfish ang kanyang mahabang braso para manghuli ng hindi inaasahang nilalang. Maaring matagpuan sa iba't ibang bahagi ng karagatan ng mundo, ngunit mas pinipili nito ang mga lugar na may malamig na klima. Ang saklaw nito ay mula sa Japan patungo sa tibok ng California at pababa sa Southern Ocean. Ang kakaibang video na kamakailang nakuha ng mga mananaliksik mula sa Ambari ay ilan lamang sa mga umiiral na pag-record ng video ng mga kakaibang nilalang na ito na buhay at dumadaos-dos sa kanilang kaharian sa malalim na karagatan. Ito ay nagbibigay sa atin ng pansamantalang tanawin sa buhay ng isang hayop na bihirang nakikita sa mata ng tao. Number 6. Haging Octopus. Isipin mo, lumalangoy ka malapit sa baybayin ng Vancouver Island nang biglang sumulpot mula sa mga kailaliman ang isang nilalang na may 8 braso at yayakapin ka bigla. Ang hindi inaasang pagkakataong ito ay nangyari kamakailan lang kay Andrea Hump, isang commercial diver, habang naglilibot sa mga lugar na may 30 talampakan ng lalim kung saan makikita ang mga nabubulok na estruktura malapit sa Campbell River. Ang mga video ng dokumentasyon ay nagpapakita ng kanyang pagkamangha ng yakapin at yumakap ng mahigpit ang malaking Pacific octopus. Ang octopus ay tila na curious at nagmamasid marahil upang suriin ang masarap na bisita. Sa mapalad na pagkakataon, ang masigasig na karera ni Humphrey na puno ng pakikipagsapalaran ay madalas na nagbibigay sa kanya ng mga karanasang nakakaaliw tungkol sa mga invertebrate, kaya't nagulat siya noong ma-encounter ang octopus. Number 5. Selfie gone wrong. Maaaring maraming mangingisda sa buong mundo ang makaka-relate sa pagkakamali na ginawa ng mangingisdang ito na sobrang nakatutok sa nakunang larawan na kanyang huli. Ang video ay nagpapakita kung saan ay nasayahan ang lalaki dahil sa kanyang huli. Makalipas ng ilang oras, tulad ng isang bihasang manlalaro ng sports, naglakad siya sa kumikislap na karagatan na puno ng pagmamalaki habang iniingat ang kanyang huli. Siya ay puno ng saya habang inaayos ang kanyang isda na malapit sa kanyang mukha. Bukod dito ay nakahawak rin siya sa kanyang kamera. Sa kasamaang palad ay nawala ang kanyang katinuan dahil matapos niyang kunan ng larawan ng isda ay sa halip ang kanyang cellphone pala ang nahagis papunta sa ilog. Number 4.
Flying Spaghetti Monster. Noong 2021, habang ini-explore ng mga mananaliksik ang kailaliman ng Timog Atlantiko malapit sa baybayin ng Angola, natagpuan nila ang isang kakaibang anyo ng buhay na tila magulo at mahirap maintindihan na nilalang. Ang kakaibang organismong ito ay kilala sa siyensyang pangalan, ngunit nakuha nito ang palayaw na Flying Spaghetti Monster dahil sa kakaibang hugis na gonopores. Sa kabila ng kakaibang pangalan nito, hindi siya isang solong organismo kundi isang colony ng mga zoids na magkakasama. Ito ay bahagi ng isang grupo na kilala bilang Siphonophore, isang uri ng hydrozoans na kaugnay ng jellyfish. Mayroong higit sa 175 na kilalang species ng Siphonophore ang naninirahan sa lahat ng parte ng karagatan. Ang mga nilalang na ito ay lumalangoy sa pamamagitan ng pagtaas-baba habang nakatransparent ang kanilang katawan. Gumagamit din sila ng mga pangangatog na tentakulo na tinatawag na nemati para hulihin ang kanilang biktima. Ang kanilang reproductive structures na tulad ng strand ng spaghetti ay naglalaman ng mga itlog at sperm na nag-aambag sa asexual budding sa bagong mga zoids. Ang mga batang gonopores ay nagsisimula sa kulay na pink bago maging dilaw. Karaniwan ang mga Siphonophore ay naninirahan sa malalim na karagatan mula 1,000 hanggang 4,000 metro sa isang lugar. Ang kanilang kaunting bilang ay nagbibigay kasiyahan para sa mga marine biologists na nais maunawaan ang mga naninirahan sa malalim na karagatan. Number 3. Megalodon. Sa malalim na mga alon ay may isang nilalang na napakalaki na nagdudulot ng takot sa imahinasyon. Sa loob ng ilang siglo, may mga alamat ang umiiral sa iba't ibang kultura tungkol sa mga kolosal na pating. Ini-classify ng mga marine scientists ang mitikong mega predator na ito bilang Megalodon, ang pinakamalaking pating na kailanman ay naninirahan sa mga karagatan mula mga 23 hanggang 2.6 milyong taon na ang nakakaraan mula sa maagang Maine hanggang sa dulo ng Pine Era. Sa halip na kilalang triangular na anyo ng Great White, mas malapit sa hitsura ng basking shark ang Megalodon na may mahaba at makapal na panga na puno ng mga pangil. Binibiyak nito ang kanyang inaakalang biktima gamit ang 276 na ngipin na may 4,000 per square inch na puwersa sa pagkagat, sapat na para durugin ang isang maliit na sasakyan. Bagaman inaakala ng mga eksperto ang kanilang paglaho, mga 4 na milyong taon na ang nakakaraan, may mga aligasyon ng mga modernong pagmamasid na bumuo ng spekulasyon na ang marine behemoth na ito ay maaring somehow ay nagpatuloy sa kasalukuyang panahon. Ang mga kwento mula sa mga mangingisda, hindi maipaliwanag ng mga pasa sa mga bangkay ng balyena at pagsusuri sa mga natuklasang mga ngipin ay nagpapalakas ng maingay na debate. Ang ilan ay nagmumungkahi ng malawakang hindi pa nasuri na karagatan at sa mataas na bahagi ng Timog Silangang Asia bilang mga potensyal na tirahan ng Megalodon. Isang popular na teorya ay nagpapaliwanag ng paglaho mula sa fossil record ng 2.6 milyong taon na ang nakakaraan na may migration sa mga malalim na karagatan. Maaring ang pagtaas ng temperatura ng karagatan ay nagtulak sa populasyon ng Megalodon na bumaba sa mga bangin ng continental shelf patungo sa mga lugar na mas malamig na may saganang pagkain. Gayunpaman, nananatiling matibay ang paniniwala na ang isang malaking apex predator ay hindi maaring magtago ng matagal. Ipinapaliwanag nila na ito ay mangangailangan ng napakalaking populasyon ng mga malalaking pating na umaasa sa mga balyena at malalaking isda, ngunit walang iniwang bakas. Ang ebidensyang ito ay isang tunay na Leviathan shark na mas malaki pa kaysa sa pinakamalaking modernong Great White ay nagpapatuloy sa pag-ikot ng debate para sa mga tagahanga ng cryptozoology. Number 2. Mysterious Dark Spot. Noong Setyembre 2021, napansin ng mga nag-iimbestiga sa internet ang isang kakaibang madilim na anino sa Google Map satellite view ng Pacific Ocean. Ito ay tinatawag na Pacific Black Hole na lumabas bilang isang malaking maitim na bahagi sa gitna ng azure blue waters na matatagpuan humigit kumulang sa 4,000 milya silangan ng Australia.
Ang spekulasyon ay nagliyab online habang nagbibigay ang mga tao ng mga teorya mula sa isang pangyayaring geological hanggang sa isang nakatagong military base o kahit isang portal papuntang ibang dimensyon. Subalit sa masusing pagsusuri, ipinapaalam ng mga siyentipiko ang tunay na pagkakakinlanlan ng optical illusion na ito. Lumabas ng itim na butas ay ang Vosto Island, isang hindi tinatahanang coral atoll na saklaw ng Republika ng Kirati ng Ecuador. Ang islang ito sa kalayuan ay nababalot ng makapal na tropical na kagubatan na may mga mataas na puno at halaman na tila itim kapag tinitingnan mula sa itaas. Ipinapaliwanag ng mga mananaliksik na ang kasaganaan at kasiglaan ng flora kasama ang pagbibigay liwanag ng anino ay nagdudulot ng madilim na anyo sa satellite, ang Veto Island na malamang na maging unang bansang maglalaho dahil sa pagtaas ng antas ng karagatan na konektado sa pagbabago ng klima. Ayon sa pag-aaral ng ilang siyentipiko, ang pinakamataas na bahagi nito ay nasa 15 talampakan lamang mula sa alon sa ilalim ng Pacific habang patuloy na natutunaw ang yelo sa mga susunod na dekada. Number 1. Middle School Project Boat. Noong 2020, habang ang malayong silid-aralan ay naging pangkaraniwan, isang malikhaing guro sa New Hampshire ang nagbigay ng gawain sa kanyang mga mag-aaral na ito ay ang pagbuo ng sailboat na may GPS tracker na ilulunsad sa Atlantic Ocean. Tinatawag itong Ray Riptides matapos ang pangalan ng bayan. Ang mga barko na may habang 6 na talampakan na dinisenyo ng mga kabatahang nasa junior high ay layuning makuha pagkatapos sa iba't ibang bahagi ng eastern seaboard ng North America. Kaya nagulat ang mga estudyante noong 2022 nang matanggap nila ang balita na isa sa kanilang mga bangka ay natagpuan sa halos 5,000 milya ang layo sa Norway at ang kahangahangang kwento ay nagsisimula pa lamang sa pamamagitan ng isang kahangahangang sunod-sunod na mga pangyayari na nag-iwan pa rin ng mga meteorologo ng kahindik-hindik. Nilakbay ng bangka ng Riptides ang mahigit 8,000 milya na nakakaraos sa mapanganib na mga bagyo at malamig na northern seas bago magtungo sa isang baybayin sa isla ng Smola sa Norway. Doon natagpuan ng isang lokal na kabataan ang sorpresang pakete na puno ng mga alaala mula sa mga Amerikanong mag-aaral at ipinaalam ito sa mga otoridad ng kanyang paaralan na nagsimulang gumawa ng hakbang para ibalik ang inspirasyonal na global drifter sa kanyang tahanan na silid-aralan. Natukoy ng mga investigador na ang huling GPS ping nito ay nangyari sa labas ng Ireland na nangangahulugang ang maliit na bangka ay tumawid sa mapanganib na Norwegian Sea na mag-isa bago makarating sa baybayin ng Smola. Halos 2 taon mula noong ito ay ilunsad ng mga estudyante sa Maine. Nagtagpo ang dalawang grupo ng paaralan sa pamamagitan ng virtual na chat para ibahagi at ihambing ang kanilang mga kwento tungkol sa mga kapangyarihang saga ng maliit na sasakyang ito sa malalaking karagatan. Ikaw, alin sa mga kwentong ito ang kakaiba? Comment mo yan sa baba ng video at see you next time.